Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3811. Talaga, tanong ni Agatha na madilim ang mukha. Talaga, hindi ba't ang slogan ng Elysium Gate na parusahan ang kasamaan at itaguyod ang kabutihan upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan? At ngayon gusto mong hugasan ang iyong mga kamay sa mundo ng mga magsasaka. 0-0. Nang makita siyang determinado, nakagat ni Agatha ang kanyang mga labi. Kulong Win, ikulong mo siya sa piitan ng bato. Dalhin mo siya sa akin kapag nagbago na ang isip niya. Paano niya tatanggihan ang kanyang imbitasyon gayong ibinigay niya ito ng may mabuting loob? Paano mabubuhay ng ganoon ang Hidden Hero Sect? Oo, Sect Master. Sabi ni Elder Wind at agad na ikinulong si Daryl. *T. Paano nila ako ikinukulong dahil lang sa pagtanggi ko sa kanilang imbitasyon? Parang naiiyak si Daryl. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nagawa niya iyon dahil sa Fairy Soul Suppressing Peel. Samantala, sa Mid-City, 2 oras nang naghanap sina Chester, Yvette, Dax, at ang iba pa sa loob ng 100 kilometrong radius ngunit wala pa ring nakitang bakas ng kinaroroonan ni Daryl. Dahil sa takot, nagpa siya si Dax na maghanap muli sa sentro ng lungsod. Hiniling ni Chester kay Deborah na samahan si Dax para mapigil ang kanyang init ng ulo. Kasama ang 12-dosenang mga nasasakupan, dumating sina Dax at Deborah sa pinakamalaking parke sa Mid-City Sky Park. Nasasakop nito ang isang lugar na 10,000 ektarya at nagkaroon ng magandang kapaligiran. Nagkaroon din ng isang artificial na lawa, na nagsilbing landmark ng magandang lugar para sa Mid-City. Malalim na ang gabi, na lalong nagpaganda sa night view ng Sky Park. Inutusan ni Dax ang kanyang mga tauhan na maghanap ng mabuti sa parke. Isang parke na napakalaki ay maraming tagwan, malaki ang posibilidad na mahanap doon ang 2 misteryosong matandang lalaki at si Daryl kung nasa syudad pa sila. Hindi nagtagal, nagsumbong muli sa kanya ang mga lalaki. Hindi namin siya nakita, pero may napansin kaming 2 kaina-hinalang tao malapit sa lawa. Mga kaina-hinalang tao, nagpalitan ng excited na mga tingin sina Dax at Deborah. Tara tingnan natin. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang nagtungo sa lawa. Doon, nakita nila ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa ilalim ng isang pavilion. Ang ganda nung babae. Nakasuot siya ng kaakit-akit, kulay alak na mahabang damit na nagpapakita ng kanyang figure. Gayunpaman, may panganib na tumitibok ng puso sa mga mata na iyon. Ang gwapo ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo malungkot. Sila ay walang iba kundi sina Skylar at Kendall. Di ba siya ang sect master ng 5 Poison Sect, Kendall Jones? Napaisip si Dax. Matapos ang kapuspalad na pagkamatay ni Lindsay, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Kendall, ang pumalit bilang pinuno ng 5 sekta ng Lason. Kilala niya ito mula sa seremonya ng succession. Siya ay napakarilag. Ang kanyang kagandahan ay hindi bababa sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ang 5 Poison Sect ay nasa Westrington, kaya anong ginagawa niya rito? Sa mga susunod na segundo, bumaling ang mata ni Dax sa lalaki. Mukhang talented siya at malakas. Kailan nagkaroon ng figure na ganoon ang siyam na pangunahing kontinente? Kabanata 3812. Si Dax ay hindi sumali sa pagdiriwang ng banquet ng Heavenly Alliance, kaya nakita pa niya si Skylar. Sila na, isang kilig ang dumaan kay Deborah nang makita niya sina Skylar at Kendall. Siya ay isang buong halo-halong bag ng damdamin tungkol dito. Anong ginagawa ni Kendall kay Skylar? Hindi napigilan ni Dax na magtanong, anong problema? Bumantong hininga si Deborah at sinabing, walang masama. Curious lang ako kung bakit nandito si Kendall. 2 araw na ang nakalipas, pinahinto niya kami ni Daryl habang pauwi kami mula sa celebration ng Heavenly Alliance. Gusto daw niyang maghayganti, kapatid niya. Pero sa huli, tinuruan siya ni Daryl ng leksyon. May nangyaring ganoon, at hindi ko alam ang tungkol dito. Napaisip si Dax habang nagkakamot ng ulo. Ang lalaking nasa tabi niya ay nagngangalang Skylar Blanc. Siya ang pinuno ng isang liblib na sekta. Masasabi kong masama at mabuti siya. Ang katotohanan na sila ay magkasama ay lubhang kainahinala, sabi ni Deborah.
Nanlaki ang mata ni Dax. Sinasabi mo bang may kinalaman sila sa paghuli kay Daryl? Tumango si Debra at sinabing, iyon lamang ay hula ko lang naman. Halina't tanungin natin sila tungkol doon. Puno ng gulat ang mga mata niya. Pinahiya ni Daryl si Skyler nang magkabanggaan sila sa Anti-Gang kalye, at gusto ni Kendall na patayin si Daryl para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sa madaling salita, mayroon silang sariling motibo. Nakakatuwang makita ka rito, Miss Debra, nakangiting sabi ni Skyler habang nakatitig sa kanya. Papunta na siya sa kanila nang mapansin siya nito. Mukhang pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Sorry talaga sa nangyari sa Antique Street. Wala sa magandang mood si Skyler matapos siyang mapahiya, kaya hiniling niya kay Kendall na mamasyal kasama niya. Tuwang-tuwa siyang makabangga muli si Debra. Gaya ng dati, ang paraan ng paglibot niya sa kanyang mga mata sa buong katawan ay labis na hindi komportable kay Debra. Asterisk ng inang yan. Dapat dinukot ko ang mga mata niya sa pagtingin niya kay Debra ng ganyan. Inis na naisip ni Dax. Mabilis siyang humakbang palapit kay Kendall at nagtanong, Kendall, nasaan si Daryl? Sinundan mo ba siya ng dalawang matandang lalaki? Hindi na niya tinanong si Skyler dahil iyon ang unang beses nilang magkita kaya naman inusisa niya si Kendall. Sigurado siyang may kinalaman si Kendall sa pagkidnap kay Daryl base sa gusto nitong ipaghiganti ang kapatid. Anong pinagsasabi mo? Anong matatanda? Nagulat si Kendall sa kanyang mga tanong, at ang pagkalito ay nakasulat sa buong Kat-Anji tanging mukha nito. Mataas ba siya? Huwag kang ang magtanga-tangahan sa harap ko. Sabihin mo kung nasaan si Daryl. Naiinip na sabi ni Dax. Napasimangot si Skyler sa tono ni Dax. Sino yan? Tanong niya kay Kendall. Iyon ay si Dax Sanders, ang sectmaster ng Flower Mountain, at ang may-ari ng Skybreak Axe. Napakalakas niya, kaya dapat tayong mag-ingat sa paligid niya, mahinang sagot ni Kendall. Bakas sa mga mata niya ang takot habang sinasabi iyon. Si Daryl at ang kanyang dalawang sinumpaang kapatid ay may magandang reputasyon sa kontinente ng Gaia. Si Dax ay kilala sa kanyang mainit na ugali dahil hindi mabilang na mga manloloko ang unang nakaranas nito. Higit sa lahat, mayroon siyang Skybreak Axe. Napakalakas. Ngumisi si Skyler at pinalaki si Dax. Pero nasa elevation level lang siya. Kabanata 3813. Habang nanunuya ay kumikislap din ang mga mata ni Skyler na may kaunting pagkakasala. Pagbabayaran ko ang sinumpaang kapatid ni Daryl sa ginawa niya sa akin sa Antique Street. Humarap si Skyler kay Dax at sinabing, wala tayong kinalaman sa kung ano man ang nangyari kay Daryl, kaya tigilan mo na ang pagtahol na parang asong baliw. Ano ang sinabi mo? Umungol si Dax. Susugod na sana siya papunta kay Skyler nang pigilan siya ni Debra. Dax. Huwag kang padalos-dalos. Si Skyler ay kasing lakas ni Robert. Wala namang magandang may dudulot sa iyo ang pagiging walang ingat. Seryosong sabi ni Debra. Ano? Kasing lakas ni Robert. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig iyon. Gayunpaman, hindi siya natakot bagkus ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang kalaban. Miss Debra, may nangyari ba kay Daryl? Nakangiting tanong ni Skyler na kunwaring nag-aalala. Siya lang ang nakakaalam kung gaano siya kasaya nang malaman niyang may nangyari. Kay Daryl, nagsimula siyang mangarap kung paano siya lalapit kay Debra kung wala sa picture si Daryl. Bumantong hininga si Debra at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari. Kinidnap si Daryl. Tunay na magandang balita iyan. Iyon ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ni Skyler. Skyler, may kinalaman ka ba dyan? Seryosong tanong ni Debra. Miss Debra, paano ako magkakaroon ng anumang bagay na maaaring gawin doon? Hindi ko kailangang mauante sa ganyang paraan para manalo laban kay Daryl. Sa nakikita ko, siguradong nasaktan niya ang isang misteryosong figura, sabi ni Skyler. Hindi niya alintana na inakusahan siya ni Debra. Pagkatapos, humakbang siya palapit kay Debra at tumingin ng malalim sa mga mata nito. Lagi kong iniisip kung ano ang ginagawa ng isang magandang babae na tulad mo sa isang tulad niya. Bakit hindi ka sumuko sa paghahanap sa kanya at maging aking babae mula ngayon? Mas lalo siyang nabighani sa kagandahan nito. Sa sobrang kilig niya ay tuluyan na niyang hindi pinansin si Dax. Namula ang mukha ni Debra dahil sa galit at kahihiyan. Magkaroon ng ilang respeto sa sarili, Skyler. Galit na galit si Dax, sobrang bastos mo.
Ang lakas ng loob niyang makipag-usap kay Deborah ng ganyan. Hindi ba niya alam na babae siya ni Daryl? Habang pinag-iisipan niya iyon, lalo siyang nag-iinit, hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Na may dugong mga mata, na-activate niya ang kanyang panloob na enerhiya, at ang skybreaking axe ay lumitaw sa kanyang kamay na may isang kislap ng gintong liwanag. Mamatay ka na naman. Umungol si Dax. Umikot ang kanyang pamatay na aura habang marahas niyang ibinaba ang palakol. Mainit ang ulo niya, at sa pagkawala ni Daryl, hindi niya kayang tiisin ang paraan ng hindi paggalang ni Skylar kay Deborah. Isang dagandong ng dragon ang lumabas mula sa palakol. Kaagad, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang tumawid sa kalangitan sa gabi at sumabog patungo kay Skylar. Si Kendall ay nagsimulang manginig sa takot. Ang lakas ng momentum. Yan ba ang kapangyarihan ng magic weapon? Dax, hindi. Sigaw ni Deborah, wild sa gulat. Natatakot siya na si Dax ay hindi pa rin mapapantayan kay Skylar, kahit na sa kanyang skybreaking axe. Gayunpaman, huli na para pigilan siya. Kabanata 3814. Nanatiling kalmado si Skylar sa lakas ng nakakatakot na kapangyarihan. Siya ay ngumisi at sinabing, tanga ka. Sa tingin mo ba ay maaari kang kumilos ng laganap dahil lang sa mayroon kang skybreaking axe? Kaagad, isang malakas na aura ang lumabas mula sa loob ni Skylar, at sa isang sidestep, nagawa niyang iwasan ang pag-atake ni Dax ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay para maghampas ng palad. Ang kanyang pag-atake ay bumagsak ng husto sa palakol, at isang malakas na puwersa ang damaloy sa katawan ni Dax, na nagpalipad sa kanya sa himpapawid. Umabot siya ng 1 metrong taas bago bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog na mumutla ang mukha at umaagos ang dugo. Ginamit ni Skylar ang kapangyarihan ng halimaw na kaluluwa sa pag-ataking iyon. Kahit nasa kalagitnaan ng antas ng Heaven Ascension, at gamit ang skybreaking axe, hindi pa rin maiwasan ni Dax ang suntok mula kay Skylar. Nakakabigla yun, si Dax ay itinuring na pinakamataas na kapangyarihan ng buong Siyam na pangunahing kontinente. Naalarma si Deborah sa kanyang nakita. Mabilis niyang pinunasan iyon at nag-aalalang sumigaw kay Dax, ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Dax at sinubukang tiisin ang sakit. Ayos lang ako. Pagkatapos ay ibinaling niya ang galit na mga mata kay Skylar. Anong nangyari? Paano magiging napakalakas ng isang kabataang tulad niya? Kahit ang skybreaking axe ko ay hindi siya kayang saktan. Yan lang ba ang meron ka? Hindi, bag. Napakalakas mo. Nanunuyang sabi ni Skylar. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang pulang dugong sinag ng liwanag ang sumabog patungo kay Dax. Nagbago ang ekspresyon ni Dax nang maramdaman niya ang kapangyarihan sa sinag ng pulang dugo. Ikinumpas niya ang kanyang palakol upang lumikha ng isang gintong harang ng walang pag-aalinlangan. Ang maladugong pulang ilaw na beam ay marahas na bumangga sa ginintuang harang, na nagpadala ng isang malakas na pagsabog na umalangaw sa hangin. Ang shockwave ay nagpagulong-gulong sa lahat. Nabasag ang golden barrier, at muli, pinalipad si Dax ng 1 metro ang taas sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Lubhang nang hina, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Si Kendall ay hindi maipaliwanag na nasa sabik at tumingin kay Skylar na may gulat na nakasulat sa kanyang mukha. Gayunpaman, malapit nang magkaroon ng panic attack si Deborah. Kudlit, grabe talaga ito, tayo'y nasa malalang kalagayan. Dax, di ba? Wala akong pakialam sa reputasyon mo sa Siyam na pangunahing kontinente. Isa lang ang katapusan ng mga nagpagalit sa akin, at iyon ay kamatayan. Mayabang na sabi ni Skylar habang naglalakad palapit kay Dax. Napuno ng kanyang nakakatakot na aura ang buong lugar. Napasimangot at nabigla si Dax. Paano ako matatalo sa kanya kung nasa akin ang skybreaking axe? Hinding-hindi ko yun mabubuhay kung mamatay ako sa kamay niya. Hindi. Wag na, Skylar, sigaw ni Deborah, walang takot na inilagay ang sarili sa pagitan nila ni Dax. Alam niyang wala siyang pagkakataon laban kay Skylar, ngunit walang paraan na maupo lang siya at hahayaan siyang patayin ang sinumpaang kapatid ni Daryl. Kabanata 3815. Kumunat ang noo ni Skylar at napatigil sa paglalakad nang makita niya si Deborah sa dinadaanan niya. Miss Deborah, siya ang nagsimula. Siya lang ang may kasalanan sa pagiging mahina niya sa akin, nakangiting sabi ni Skylar.
Kinagat ni Debra ang kanyang mga labi at sinabing, inaamin ko na siya ay kumilos ng walang ingat, ngunit mangyaring huwag siyang patayin. Hindi na kailangang magmakaawa para sa buhay ko. Siguradong ipaghihiganti ako ni Kuya Chester at Daryl kapag pinatay niya ako. Sigaw ni Dax. Paano niya, ang makapangyarihang Flower Mountain Sect Master, hayaan ang babae ng kanyang sinumpaang kapatid na humingi ng kanyang buhay? Hindi niya maipakita ang kanyang mukha sa mundo ng mga magsasaka. Naasar si Debra sa katigasan ng ulo niya. Dax, huminahon ka at makinig ka sa akin. Sige, bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon dahil sinabi mo Miss Debra, nakangiting sabi ni Skyler. Pagkatapos, tumingin siya ng masama kay Dax at sinabing, nakakainis ka, Flower Mountain Sect Master. Siguraduhin mong ilugar mo na ang iyong sarili sa susunod na pagkikits natin. Dahil lang kay Miss Debra kaya ka nabubuhay ngayon. Baka sa susunod hindi ka na maswerte. Walang sinabi ang galit na galit at pulang-pulang si Dax. Tumawa ng mahina si Kendall at sinabi kay Skyler, ang galing-galing mo. Masasabi kong ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong Siyam na pangunahing kontinente. Daryl, Robert, at lahat ng iba ay walang halaga kumpara sa iyo. Pagkatapos, sinulyapan niya ng masama si Dax, na madilim ang mukha. Walang paraan na dadalhin niya iyon sa pagkakahiga. Papatayin talaga kita kung kinakailangan na. Umungol si Dax, pilit na bumangon. Dahil sa gulat, hinayla siya ni Debra. Nabaliw ka na ba? Galit din siya, ngunit alam niyang hindi makabubuti sa kanila ang saktan pa si Skyler. Miss Debra, lumalalim na ang gabi. Ako'y kailangan ng magpaalam, sabi ni Skyler, sabay ngiti sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Debra nang matiyak niyang wala na si Skyler. Bilis, dalhin mo si Dax sa bahay at gamutin ang mga sugat niya. Utos niya sa mga tauhan niya. Si Dax ay nagtamo ng matinding pinsala sa laban. Mabilis na inilalayan ng mga nasasakupan si Dax at nagmamadaling bumalik sa mansyon ng mga Carters. Samantala, naka-cross-legged position si Daryl habang nakapikit ang mga mata sa piitan ng bato. Nanatili siyang kalmado kahit nakatali pa rin siya. Nararamdaman niya ang epekto ng Fairy Soul Suppressant Pill na nawawala. Maya-maya, makakaalis na siya doon. Mabagal na lumipas ang mga segundo, at pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng piitan. Nagbago ba ang puso ni Agatha at nagpasya na palayain ako? Iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata at natigilan isang batang babae na nakasuot ng purple na palda ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kasamaan at kabangisan. Anong ginagawa niya dito? Nakasimangot na naisip ni Daryl. Kabanata 3816. Agad na bumagsak ng husto ang kanyang mood nang makita niya si Veron sa kanyang harapan. Walang kahit na anong maganda ang mangyayari sa pakikita nilang dalawa. Daryl, hindi ba't sinabi ko na pagbabayaran kita sa ginawa mo sa akin? Nakangising sinabi ni Veron. Huminga naman ng malalim si Daryl habang nagtatanong ng, ano ba ang gusto mo? Simple lang naman. Kinakailangan mo lang lumuhad sa harapan ko para hingin ang aking kapatawaran. Nakahanda akong palampasin ang lahat sa sandaling makita ko na seryoso ka. Sabi ni Veron habang nananatili ang ngiti sa kanyang mukha. Ano, luluhod ako para humingi sa iyo ng kapatawaran. Tumatawang sinabi ni Daryl, nananaginip ka siguro. Dito na nagdilim ang mukha ni Veron, pero hindi pa rin siya nagulat sa pagtanggi ni Daryl. Sige. Kung ganoon ay gawin na lang natin ito sa pamamaraan ko. Dito na niya hinatak si Daryl palabas ng dungeon. Kasalukuyan ng malalim ang gabi sa labas. Sa pamamagitan ng mahigpit nitong pagkakahawak ay nagpatuloy siya sa paghatak kay Daryl papunta sa direksyon ng isang bundok. Saan mo naman ako dadalhin? Nababahalang tanong ni Daryl, pero hindi pa rin siya nakatanggap ng kahit na anong sagot. Hindi nagtagal ay tumigil ang dalawa sa harapan ng isang malaking butas. Kumabog ng gusto ang dibdib ni Daryl nang makita niya ang paligid. Masyadong malaki ang butas na may diametrong nasa 100 metro at lalim na higit sa 100 metro. Makikita sa ilalim ng butas ang isang Macaliskis na dragon. Mayroong halos 100 metrong haba ang makalislas at may 2 sungay na dragon. Mapapansing wala pa ang mga kuko nito dahil hindi pa ito tapos sa proseso para maging isang tunay na dragon. Nagliwanag ng kulay dugo ang mga mata nito habang naglalabas ang buo nitong katawan ng isang nakakatakot na aura.
kahit na hindi pa ito tapos sa kanyang transformation. Nagulat na si Daryl sa naging level ng lakas nito na kasalukuyan ng nasa Heaven Ascension level. Ang McCalli's Kiss na dragang ito ay ang alaga ng Hidden Hero Sect. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhad ka na ang humingi ng tawad kung ayaw mong maging pagkain ng dragon na ito, arroganting sinabi ni Veron. At huwag mong iisipin na may iligtas ka ng diwata mong kaluluwa. Alam ko na hindi pa tuluyang nawawala ang epekto ng Fairy Soul Suppressing Pill SIO kaya imposibleng matalo mo ang dragon na ito. Huminga naman ng malalim si Daryl habang sinasabi na, hindi mo ako matatakot. Paano ka magpapaliwanag sa ina mo sa sandaling maging pagkain ako ng dragon? Huwag mong kakalimutan na hinihintay niya akong makipagsanib puwersa sa kanya, at madali lang iyon. Sasabihin ko lang sa kanya na tumakas ka sa dungeon at nakarating dito ng aksidente. Walang kahit na sino ang maghay-hinala sa akin, puso nitong isinagot. Buwisit, masyado nga siyang direkta. Mukhang pinag-isipan niya talaga ang lahat ng ito, isip ng mangiyak-ngiyak na si Daryl. Pero binaliwala niya pa rin ang mga sinabi ni Veron habang walang pakialam na sumasagot ng, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. Hinding-hindi talaga ako hihingi ng tawad sa iyo. Sa bagay, 1,000 beses ko na ring ipinaliwanag na isang pagkakamali lamang ang mga nangyari. Kung gusto mo ay paluan mo na lang ako sa aking puwetan para maging patas na tayo. Agad na namula ang mukha ni Veron sa sobrang galit at kahihiyan. Paano naging ganito kawalang hiya ang isang ito? Gusto mo na talagang hukayin ang libingan mo, hayop ka. Nanlalamig nitong sinabi habang itinutulak si Daryl sa butas. Kabanata 3817. Paano niya nagawang mawalan ng awa sa akin? Nagugulat at nagagalit na inisip ni Daryl. Nang walang ipinapakitang kahit na anong pagsisisi sa maganda niyang mukha, tumingin pababa si Veron sa butas habang sinasbing, iyan ang napapala ng mga manyak na katulad mo. At pagkat paos ay agad siyang umupo sa lupa para simulan ang kanyang pagmameditate. Maghihintay siya rito hanggang sa sumikat ang araw para sabihin sa mga tao ng Hidden Hero Sect na nakatakas si Daryl sa dungeon. Siguradong wala nang kahit na anong natira sa kanya sa mga sandaling iyon kaya hindi na siya magagawang sisihin maging ng kanyang ina kahit na malaman pa nito ang katotohanan. Umihip ang hangin sa mga tainga ni Daryl habang nagpapatuloy ang kanyang katawan sa pagbagsak sa butas. Kasalukuyan pa ring nakagapos ang kanyang mga kamay noong mga sandaling iyon. At nang marealize niyang malapit na siyang makarating sa ilalim, agad siyang nagbuntong hininga habang isinisipa ang isa sa kanyang mga paa sa dingding para mapahina ang impact na kanyang tatanggapin. Kahit na ganoon ay umangat pa rin ang kanyang dugo hanggang sa lumabas ito sa kanyang bibig. Pangkaraniwang imposible para sa kanyang masaktan sa pagkahulog sa taas na 100 metro. Pero kasalukuyang nakagapos ngayon ang kanyang mga kamay habang umeepekto ang Fairy Soul Suppressing Pill sa kanyang katawan. Agad na napatayo ang McCalli's Kiss na dragon nang marinig nito ang komosayon habang tumititig ang kulay dugo nitong mga mata kay Daryl. Dito, na siya sumugod papunta kay Daryl. Naging maliwanag at malinaw ang buwan habang inaabsorb ng dragon ang essence nito. Agad na lumabas ang brutal nitong aura nang pumasok ang isang hindi kilalang tao sa gitna ng pinakaimportanteng sandali ng kanyang transformation. Iisa lang ang bagay na pumasok sa isip ng dragon na iyon nito ay walang iba kundi ang pagpatay sa taong iyon. Dito na nagbago ang itsura ni Daryl. Paano ko magagawang lumaban sa dragon kung hindi pa nawawala ang epekto ng Fairy Soul sa present field, at kasalukuyan din akong nasugatan sa pagbagsak ko ngayon dito. Roar! Kasalukuyang gumagalaw na kasing bilis ng isang kidlat ang McCalli's Kiss na dragon hanggang sa makarating ito sa kanyang harapan. Itinaas nito ang dambuhala nitong katawan habang nakangangang tumitingin kay Daryl. Oo nga pala, maaari kong gamitin ang Beast Taming Loop sa kanya. Kahit na hindi pa tuluyang nawawa ang epekto ng Fairy Soul Suppressing Pill, hindi pa rin naging problema sa kanya ang pagsira sa lubad na nakatali sa kanyang mga kamay. Dito na siya nagpanik habang inaalis ang tali sa kanyang kamay at binubunot ang kanyang Beast Taming Loop. Sumunod ka sa aking hayop ka. Agad namang napatigil sa paglalakad ang McCalli's Kiss na dragon habang nako-confused na tinitingnan si Daryl. Ano ang nangyayari? Bakit biglang nagbago ang aura ng taong ito? Nakaramdam ito ng isang napaka-pamilyar na aura sa katawan ni Daryl nang ilabas nito ang Beast Taming Loop.
Mabuti na lang at mayroon akong beast taming loop, isip ni Daryl habang humihinga ng maluwag sa kanyang sarili. Dito na siya huminga ng malalim habang nakikipag-usap. Sa Macalistes na dragon, hindi ko ginustong makaistorbo sa iyo, tinulak lang ako ng isang tao papunta rito. Kaya huwag na tayong maglaban ngayong isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Ginamit niya ang kanyang internal energy para pasimpleng tanggalin ang natitirang epekto ng pil sa kanyang katawan habang nakikipag-usap sa Macalistes na dragon. Hinding-hindi na niya kailangan pang katakutan ang dragon na ito sa sandaling mabawi na niya ang kanyang lakas. Kabanata 3818. Agad na napaangat ang katawan ng Macalistes na dragon nang marinig nito ang mga sinabi ni Daryl. Paano mo nagawang makipag-usap sa akin? Naguguluhan nitong itinanong. Hindi nito alam na nagawang makipag-usap ni Daryl dahil nasa kanya ngayon ang beast taming loop. Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, hindi mo na kailangan pang masurpresa. Matagal na akong natuto sa lengguwahe ng mga halimaw. Pinag-isipan ito ng Macalistes na dragon ng 1 minuto bago gigil na kumislap ang kanyang mga mata. Kahit na hindi mo sinasadyang istorbohin ako, hindi pa rin ito mababago ang pagpasok mo sa teritoryo ko. Pagbabayaran mo ang pag-istorbo mo sa pagpapalakas ko. Naging superior ang tonong ginamit ng dragon. Isang hakbang na lang ang kinakailangan nito para maging isang tunay na dragon. Ito ang dahilan kung bakit inaabsorb nito ang essence ng buwan nang bumagsak si Daryl sa kanyang teritoryo. At ngayon ay, kakailanganin muli nitong maghintay ng 10 pang taon bago magkaroon ng isa pang pagkakataon na kagaya nito. Ayaw nang sayangin pa ng nagngangalit na dragon ang kanyang laway kaya agad na niyang ginamit ang kanyang buntot kay Daryl. Napamura naman si Daryl habang sumasagot ng, sandali, matutulungan kita na maging isang tunay na dragon. Masasabi ni Daryl na nakarating ang dragon sa bottleneck ng nasa huling hakbang na ito ng pagiging isang tunay na dragon noong maistorbo niya ito. Hinding-hindi siya makakapagpangako ng ganito kung nangyari lang ito 3 taon na ang nakalilipas. Pero nasa kanya na ngayon ang power of bird ancestor kaya magiging madali na lang para sa kanya ang pagtulong sa dragon na itong maging isang tunay na dragon. Kalokohan, libu-libong taon na aking nagsasanay habang humaharap sa napakaraming mga pagsubok. Kaya paano mo naiisip na mapapaniwala mo ako sa iyong mga sinasabi? Naniniwala ako na pinapatagal mo lang ang lahat para makahanap ng oportunidad na makatakas. Malademonyong sinabi ng Macalistes na dragon. Tumatawa namang sumagot si Daryl ng, hindi ako basta-bastang nangangako sa kahit na sino. Nararamdaman mo na siguro ngayon na hindi ako isang ordinaryong tao, ito ay dahil mayroon akong diwatang kaluluwa at power of the bird ancestor. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay hanggang sa isang kulay dugong bead ang lumutang sa ibabaw ng kanyang palad. Ito ay walang iba kundi ang power of bird ancestor. Iniisip mo pa rin ba na hindi kita matutulungan? Arrogant nitong itinanong. Nang inig naman sa sobrang pagkagulat ang Macalistes na dragon habang nakatitig ng husto ang kulay dugo nitong mga mata kay Daryl. Hindi nga nagsisinungaling ang taong ito. Nasa kanya ngayon ang power of bird ancestor. Sinasabi sa mga alamat na ang power of bird ancestor ay nagtatanglay ng walang katapusang lakas. Kaya hindi ako makapaniwalang hawak na ito ng isang tao ngayon. Sige, paniniwalaan kita pero sa pagkakataong ito lamang. Sabi ng Macalistes na dragon. Hindi mo kailangang magmadali. Kinakailangan mo muna akong tulungan bago kita matulungan. Nakainom ako ng Fairy Soul Suppressing Pill at kasalukuyan pa itong nasa katawan ko. Kaya hihingi sana ako ng tulong sa iyo, bantayan ako para masiguro na walang sinuman ang iistorbo sa pagre-recover ko. Walang pag-aalinlangan namang tumango ang Macalistes na dragon sa request ni Daryl. Dito na biglang umupo si Daryl sa lupa para tuluyang wasakin ang Fairy Soul Suppressing Pill. Samantala, kasalukuyan ng tumatayo si Veron matapos ang kanyang pagmameditate. 2 oras na rin ang nakalilipas kaya siguradong patay na ito ngayon. Pero kakaiba dahil wala akong narinig na kahit ano. Kaya agad nitong ginamit ang kanyang internal energy bago tumalon sa butas. Kabanata 3819. Pagkatapos ng ilang segundo ay nakalapag na rin ito sa ibaba, agad siyang nagulat sa kanyang nakita. Kasalukuyang nakahiga na parang isang bundok ang higanting dragon habang nagme-meditate naman sa harapan nito si Daryl. Ano ang nangyayari? Hindi magawang eye process ni Veron kanyang mga nakita sa mga sandaling ito.
Bakit siya hindi inatake ng McCalliskis na dragon? Sandali nga lang. Binabantayan ba nito si Daryl? Hindi ito maaari. Agad na minulat ni Daryl ang kanyang mga mata nang marinig niya ang paggalaw ni Veron at agad na umangat ang galit sa kanyang dibdib nang makita niya ito. Buwisit, mukhang nandito nga siya para tingnan kung kinain ba talaga ako ng dragon o hindi. Agad niyang tinanggal ang galit sa kanyang dibdib, para mawala ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Daryl, paano mo nagawang mabuhay hanggang sa mga sandaling ito? Naguguluhang tanong ni Veron. Hindi pa rin niya alam kung paano nagawang manatili rito ni Daryl kasama ng McCalliskis na dragon na para bang walang nangyari. Masyado itong katakataka. Tumawa naman si Daryl habang sinasabi na, bakit hindi naman ako mabubuhay? Mukhang nadismaya kayata nang hindi ako kainin ng buhay ng McCalliskis na dragon ito. Dito na siya tumayo habang sinasabi na, sa totoo lang ay may kakayahan akong makipag-usap dito, at nagkataon ding maganda ang mood nito ngayong gabi kaya napagdesisyonan naming huwag pakialaman ang isa't isa. Natigilan sa kanyang narinig si Veron, pero mabilis pa rin siyang nagising sa katotohanan habang nagtatanong ng, may kakayahan kang makipag-usap sa McCalliskis na dragon. Iniisip mo ba talaga na maniniwala ako sa iyo? Mas mabuti kung sasabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari ngayon kung ayaw mong. Dito na siya nagutos habang nagpapakita ang inis sa kanyang mukha. Nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi. Walang pakialam na sinabi ni Daryl bago gamitin ang kanyang beast taming loop para makipag-usap sa McCalliskis na dragon. Magiging mahirap para sa akin na alisin ang bottleneck mo nang nandito siya kaya nangangailangan ako ng tulong mo sa pagpapakitang gilas ngayon. Sige, ano ang gusto mong gawin ko? Walang pag-aalinlangang tanong ng McCalliskis na dragon. Dito na sinabi ni Daryl ang kanyang plano sa dragon nang ma-finalize niya ito sa kanyang sarili. Naubos na ang pasensya ni Veron kay Daryl nang makita niya itong bumubulong sa kanyang sarili. Hoy, bakit ka nagsasalita ng mag-isa? Hindi pa rin niya alam na nakikipag-usap si Daryl sa McCalliskis na dragon. Nakikipag-usap ako ngayon sa McCalliskis na dragon. Nagsasaya kami rito hanggang sa bumaba ka sa butas, dahil dito ay ninas ng gusto ang dragon. Nakangiting sinabi ni Daryl, kalokohan, naiinis na sinabi ni Veron. Kailan pa nagkaroon ng pakiramdam ang mga McCalliskis na dragon? Punong-puno ka talaga ng kalokohan. Dito na biglang sumigaw ang McCalliskis na dragon habang gigil na tumatayo sa kanyang pwesto. Mukhang pinlano ni Daryl na magwala ang dragon ito sa ilalim ng butas. Mabilis na nagbuga ng apoy ang McCalliskis na dragon at sa loob ng isang iglap ay agad na nabalot ng apoy. Ang buong butas na para bang isang maliit na pagan. Hoy, kumalma ka, McCalliskis na dragon. Kilala mo ako, dito na nagsimulang magpanik si Veron. Mabilis niyang ginamit ang kanyang internal energy para hindi masunog ng apoy. Nakumalat sa ilalim ng butas. Kabanata 3820. Lumaki siya sa Hidden Hero sect kaya madalas niyang nakikita ang McCalliskis na dragon, kaya inakala niyang kakalma ito sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Pero hindi ito ang nangyari matapos kumampi ng McCalliskis na dragon kay Daryl. Napapadyak na lang ng paa si Veron sa sobrang frustration nang marealize niya na hindi nakikinig ang McCalliskis na dragon sa kanya. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay para gumawa ng isang barrier na papatay sa kumakalat na apoy sa paligid. Noong una ay inakala niyang mapapatay niya ito pero unti-unting nagpakita ng pagbitak ang ginawa niyang barrier habang walang tigil na nagbubuga ang McCalliskis na dragon ng apoy. Pagkalipas ng 1 minuto ay agad na nagpakita ang mga bitik sa ginawang barrier ni Veron nang dahil sa tindi ng temperatura sa ilalim ng butas. Nako, ano na ang gagawin ko? Tingin ito kay Daryl habang nagugulat na malamang hindi ito naapektuhan ng matinding init. Paano ka naging okay sa mga sandaling ito? Tanong ng nagugulat na si Veron. Ngumisi naman si Daryl habang sinasabi na nagtatanglay ang katawan ko ng isang mahiwagang apoy kaya hinding-hindi ako masasaktan ng apoy na ito. Ano, nagtatanglay din ng mahiwagang apoy ang kanyang katawan. Pero wala na siyang oras para magulat matapos mabasag ng kanyang barrier, dito na sumugod ang apoy sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Dito na siya nagpanik pa ng husto habang ginagamit ang kanyang internal energy para hindi tablan ng apoy ang kanyang katawan.
Malakas si Veron kaya naging mahirap para sa apoy na sunugin ang kanyang balat pero hindi naman naging kasing lakas nito ang kanyang suot na damit kaya agad itong naabo at nawala sa loob ng isang iglap. Dito na siya tiningnan ni Daryl mula ulo hanggang paa habang sinasabi sa kanyang sarili na, wow, matigas ang ulo ng isang ito pero mukhang maganda nga talaga ang kanyang katawan. Dito na namula ang mukha ni Veron sa sobrang kahihiyan at galit nang maramdaman niya ang pagtingin ni Watson sa kanya. Hinding-hindi na niya maipapakita ang kanyang sarili sa publiko pagkatapos ng pangyayaring ito. Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang nanlalamig na sinasabing, ipikit mo ang mga mata mong hayop ka. Pero naging kabaliktaran ang epekto ng kanyang mga sinabi dahil sa halip na sundin ni Daryl ang kanyang inuutos. Umupo pa ito sa sahig habang nakatitig sa kanya at nagpapakita ng isang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Bakit, ikaw? Wala na siyang hiniling pa kundi ang kamatayan ni Daryl. Pero kasalukuyan pa ring nagwawala sa mga sandaling ito ang Macaulay's Kiss na dragon. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang murahin ito ng 1,000 beses sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng isang sandali ay tumigil na rin ang dragon sa pagwawala. Dito na ito nagsimulang gumalaw sa ilalim ng butas habang mapanganib na tumitingin ang kulay dugo nitong mga mata. Dito na mas tumindi ang pagpapanik ni Veron. Ano na ang ginagawa nito ngayon? Kahit na ito ang nag-iisang bagay na hindi niya gagawin matapos niyang magalit kay Daryl ng gusto, mayroon pa rin itong kakayahan na makipag-usap sa Macaulay's Kiss na dragon. May gusto ang sabihin. Inaabsorb nito ang essence ng buwan para alisin ang kanyang bottleneck nang bigla kang dumating para istorbohin siya. Direktang sinabi ni Daryl bago ito tumingin sa Macaulay's Kiss na dragon at sabihing nagagalit ito ng husto ngayon kaya hindi ito titigil hanggat hindi ka nito nakakain. Kabanata 3821. Ano, kakainin ako nito? Dito na namutla at nagpanik si Veron. Hindi na sana ako bumaba kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Natuwa naman ng husto si Daryl nang makita niya ang itsura ni Veron. Mukhang alam na ng babaeng ito ngayon kung paano matakot. Dapat lang nasabihin nating isa lang palabas ang biglaang pagwawala ng dragon. Galit pa rin si Daryl nang sipain siya ni Veron papunta sa butas na ito kaya agad niyang pinlano na gamitin ang Macaulay's Kiss na dragon para turuan ito ng leksyon. Daryl, mas nagpanik pa ng husto si Veron nang makita niya ang walang awang liwanag sa mga mata ng dragon. May kakayahan kang makipag-usap dito hindi ba? Pakiusapan mo ang dragon na huwag akong kainin. Nagdalawang isip siya na humingi ng tulong kay Daryl pero wala siyang magawa. Si Daryl lang ang nag-iisang tao na makakatulong sa kanyang makalabas sa sitwasyong ito. Kung hindi ay agad siyang kakainin ng dambuhalang dragon sa kanyang harapan. Gumaan ang pakiramdam ni Daryl nang makita niya itong magmakaawa para sa kanyang tulong pero hindi pa rin niya ito ipinakita sa kanyang mukha. At sa halip ay wala nitong pakialam na sinabing, bakit kita tutulungan ngayong sinubukan mo? Nga akong patayin kanina. Ako, napakagat na lang sa kanyang labi si Veron matapos nitong hindi makasagot sa mga sinabi ni Daryl. Dito na niya ibinaba ang kanyang pride habang nakayukong sinasabi na, nagkamali ako sa iyo, Daryl. Masyadong matigas ang aking ulo kaya nagmamakaawa ako sa iyo ngayon na patawarin mo na ako. Nag-isip naman si Daryl ng isang sandali bago dahan daw ang tumango at sumagot ng, hindi ako pupwedeng bumaslang sa mga sinasabi mo. Bakit hindi mo patunayan sa akin kung gaano ka nagsisisi sa mga ginawa mo? Isang palabas lang ang pagwawala ng Macaulay's Kiss na dragon. Hindi niya ito inutusan na kainin si Veron, gusto niya lang itong gamitin para turuan ito ng leksyon. Natigilan naman si Veron habang nakasimangot na nagtatanong ng, ano ang gusto mong gawin ko para maipakita ko ito sa iyo? Napakamot naman sa kanyang ulo si Daryl bago nakangiting sumagot ng, kung ganoon ay maaari mo akong tawaging tito, agad kong kakausapin ang dragon sa sandaling gawin mo ito. Inakala niya na hindi masyadong malaki ang hinihiling niya kay Veron na tawagin siyang tito ngayong ilang taon lang naman ang agwat nito kay Ambrose. Ano? Agad na namula ang maselang mukha ni Veron sa kanyang narinig habang napapakagat ng gusto sa kanyang mga labi nang dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang nararamdaman. Gusto niyang tawagin ko siyang tito. Pero ako ang anak ng tumatayong sect master sa Hidden Hero Sect. Kaya paano niya nagawang mag-request ng ganito sa isang taong may mataas na posisyon sa isang sekta? Ang pagtawag ko sa kanya ng tito ay nangangahulugan lang na isa siya sa mga nakakatandang cultivator na iginagalang ko.
Siguradong gusto na naman niya akong I-take advantage sa sitwasyong ito. Hoy, tatawagan mo ba akong tito o hindi? Hindi naman kita pinipilit na gawin ito, sabi ni Daryl nang makita niya ang pagdadalawang isip nito. Agad niya itong tiningnan mula ulo hanggang paa habang hinahangaan ang ganda at katawan nito. Mas tumindi pa ang pamumula ni Veron nang mapansin niya ang pagtingin ni Daryl. Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang mahinang nagsasabi ng Tito, naging kasing hina ng kalmadong hangin ang kanyang boses kaya kailangan munang pagtuunan ito ng pansin ni Daryl para marinig niya ito ng malinaw. Dito na nanginig ng bahagya ang kanyang dibdib. Dito na natutuwang ngumiti si Daryl pero naramdaman niyang hindi pa rin ito sapat kaya agad siyang tumayo at lumiyod habang sinasabi na, Ano, magsalita ka. Dito na napuno ng kahihiyan at galit si Veron, ikaw talaga Daryl. Hindi ka talaga isang gentleman. Kabanata 3822. Pero hindi niya ipinakita kung ano ang kanyang iniisip. Napakagat na lang siya ng husto sa kanyang labi hanggang sa malapit na itong magdugo habang sumisigaw ng, Tito. Pagkatapos nito ay agad na bumagsak ang maganda nitong mukha. Masyado nang malaki ang naging epekto sa arroganting babae na ito nang pagtawag niya kay Daryl ng tito ng 2 beses. Magaling. Inakala ni Daryl na titigil siya roon. Tumango lang ito habang nakangiting sinasabi na, Sige, tutulungan kitang magmakaawa sa dragon ngayong seryoso ka na sa paghingi mo ng tawad. Dito na siya naglakad palapit sa Macaulay's Kiss na dragon para umarte sa harapan nito. Macaulay's Kiss na dragon, hindi ginusto ng babaeng ito na. Istorbohin ka kaya huwag mo sana siyang kainin. Inamit niya ang Power of Bird Ancestor na kanyang itinusok sa Macaulay's Kiss na dragon habang nagsasalita. Tinutupad ko na ang aking pangako. Magagawa mo ng malampasan ang bottleneck na pinagdaraanan mo sa sandaling tuluyan itong pumasok sa iyong katawan. Ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Nasa sa iyo na kung magtatagumpay ka o hindi, bulong niya sa Macaulay's Kiss na dragon. Masyadong naging pa-imple ang paggalaw ni Daryl kaya hindi ito nagawang mapansin ni Veron. Nagpasalamat dito ng husto ang Macaulay's Kiss na dragon. Tumango ito kay Daryl bago tuluyang humiga para tahimik na ipasok sa kanyang katawan ang Power of Bird Ancestor na makakatulong sa nararanasan niyang bottleneck. Nagawa talaga niyang makipag-usap sa Macaulay's Kiss na dragon. Agad na nanginig ang maselang katawan ni Veron nang kumalma ang Macaulay's Kiss na dragon sa sobrang tuwa at pagkagulat. Nabablangko nitong tiningnan si Daryl habang umiingay ang kanyang isipan na para bang isa siyang mangmang. At pagkatapos ay nakahinga na rin ito ng maluwag, nakaligtas na rin ako sa wakas. Wala pa rin siyang kaidea na pinaglaruan lang siya ni Daryl. Kung ganoon, dito na tumalikod si Daryl para ngumiti rito at sabihin, Masasabi kong patas na tayo. Mayroon pa akong mga bagay na dapat puntahan kaya mauuna na ako sa inyo. Sandali, nagmamadaling sigaw ni Veron nang lilipad na si Daryl sa kalangitan. Napatigil na lang si Daryl sa paglalakad bago tumalikod at makita ang pagdadalawang isip ni Veron. Bakit? Mayroon ka pa bang kailangan? Nakangiting tanong ni Daryl. Nahiya ng gusto si Veron habang mahinang sinasabi na, nagamit ko na ang lahat ng aking internal energy nang makipaglaban ako sa apoy kanina. Maaari mo ba akong ilabas sa utes na ito? Napabuntong hininga na lang si Daryl sa kanyang sarili at pagkatapos ay agad siyang tumango habang sumasagot ng, Sige, dadalhin kita pataas. Sa bagay, mukhang natuto na ito ng tamang leksyon kaya wala na siyang dahilan para hindi ito tulungan. At pagkatapos ay bigla niyang na-realize ang isang bagay habang tinitingnan ang katawan ni Veron. Pero, hindi. Ba't hindi maganda para sa akin na hawakan ka nang wala kang suot na kahit ano? Oo nga. Ano na ang gagawin ko ngayon? Namula ang magandang mukha ni Veron matapos itong makaramdam ng hindi maipaliwanag na kahihiyan. Dito na niya naisip ang isang bagay habang mahinang sinasabi na, maaari mo naman akong isukbit sa iyong likuran hindi ba? Agad na mas namula ang kanyang mukha pagkatapos sabihin ang bagay na iyon. Ayaw sana itong gawin ni Veron pero wala na siyang magagawa pa ngayong ubos na ang kanyang internal energy. Siguradong mapapasok siya sa isang malaking gulo sa sandaling manatili siya sa utes na ito maaaring magwala ulit ang Macaulay's Kiss na dragon dito. Hindi na mapigilan pa ni Daryl ang kanyang pagtawa nang marinig ang request nito. Tumango na lang siya, habang sumasagot ng, kung ganoon,
tinawag mo naman ako na iyong tito kaya wala namang mali sa pagsukbit sa isang taong mas nakababata sa akin. Naglakad si Daryl paabant at hinayaan si Veron na umakyat sa kanyang likuran. At pagkatapos ay agad na lumipad ang dalawa palabas ng butas. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa tuktok nito at naghiwalay ng daan. Paalis. Tumayo lang si Veron sa tuktok ng butas noong mga sandaling iyon habang pinapanood ang pagkawala ni Daryl sa kalangitan. Nagkaroon siya ng magkahalong pakiramdam dito. Bakit ba palagi akong natatalo sa kanya? Siya ba ang mortal kong kaaway? Pero mas tumindi ang pamumula niya nang maalala niya ang pagtawag niya ritong uncle habang dumedepende sa kanya para makaalis sa butas na iyon. Kabanata 3823. Medyo nawala ang pagkainis ni Veron kay Daryl nang maisip niya ito. At sa halip ay mas lalo pa siyang na-curious dito. Mukhang kayang gawin ni Daryl ang lahat ng bagay. Gaano karaming lihim ba ang itinatago nito? Sa kabilang banda, ang King Court Hotel ay ang pinakamalaki, pinakasikat at pinakamahal na hotel sa Mid-City. Kaya normal na para sa kahit na sinong sabihin na tanging ang pinakamayayamang tao lang ang maaaring manatili roon. Bumalik sina Skyler at Kendall sa hotel nang makaalis ang dalawa sa Sky Park. Sectmaster, mukhang matindi ang iyong interes kay Deborah Gable nang tingnan mo ito sa Sky Park kanina, sabi ni Kendall nang bigla itong pumasok sa kanyang isipan. Itinanggaw naman ni Skyler ang kanyang ulo ng walang pag-aalinlangan. Tama ka riyan. Para siyang isang diyosa sa ganda kaya agad akong nilove at first sight nang makita ko siya sa celebration banquet ng Heavenly Alliance noon, nakangiti nitong isinagot. Dito na biglang naging nakakaawa ang tono ng kanyang boses. Nakakapanghinayang lang dahil kay Daryl lang siya nakatingin kaya binaliwala niya ang lahat ng ginawa ko para mapalapit sa kanya. Agad na bumuhos ang galit sa kanyang dibdib sa sandaling mas asali ang pangalan ni Daryl sa kanilang usapan. Buwisti. Hindi lang niya nakuha si Deborah dahil nagawa niya rin akong ipahiya sa antique store noon. Dito na kumislap ang mga mata ni Kendall habang mabilis na kino-comfort si Skyler. Kung ganoon ay bakit hindi natin dinukot si Deborah nang masugitan mo ng husto si Dax sa Sky Park? Bakit hindi ko rin dinukot? Si Deborah noong una ko itong makita para ayalay sa iyo Sectmaster. Nakangiti siya nang sabihin niya iyon, pero agad na nagpakita ang pagkatuso sa kanyang mga mata. Pinanghawakan nito ang isang malalim na hinanakit kay Daryl sa kanyang dibdib. Hindi pa niya ito magagawang patayin kaya mas mabuti kung magagawa niyang dukutin ang babae nito para ayalay kay Skyler para mapanatiling kalmado ang kanyang sarili. Sa madaling salita ay nakahanda siyang gawin ang lahat para masaktan si Daryl. Tumawa naman si Skyler nang makita niya ang pagkaseryoso ni Kendall. Iniling niya ang kanyang ulo habang sinasabi na, "Natutuwa ako sa iyong katapatan, Kendall. Pero hindi mo na kailangan pang manggialam sa aking interes kay Deborah." Tumingin siya sa bintana habang gumagawa ng ngiti ang kanyang mga labi. Kung tama ang aking hinala, pupunta sa akin ng kusa si Deborah sa loob ng 24 na oras. Confident nitong sinabi. Napaatras naman sa kanyang narinig si Kendall. At bakit niya naman ito gagawin? Na-curious nitong sinabi. Habang nasa gitna ng laban ay ginamit ko ang aking Fin Soul laban kay Dax at hindi ganoon karami ang mga taong may kakayahan na labanan ito maging ang isang Heaven Ascension Cultivator na kagaya niya. Habang tumatagal ay mas nagiging mapanganib ang Fin Soul sa katawan ng isang tao. Agad nitong pipigilan ng mga meridian at ang energy field sa katawan ng isang tao hanggang sa manghina ito ng gusto at mamatay. Hindi siya iligtas maging ni Hippocrates sa sitwasyong iyon at ang nag-iisang bagay para magamot ito ay ang pag-inom ng aking dugo na magsisilbing gamot sa kanya. Arroganting sinabi ni Skyler. Sa totoo lang ay nangako si Skyler kay Deborah na bubuhayin ito si Dax nang gamitan niya ito ng kanyang Fin Soul. Ano? Agad na nang inig at napatitig si Kendall kay Skyler sa sobrang pagkagulat. Masyado palang nakakatakot ang Fin Soul. Dito na siya nasabik ng husto habang mahinang nagtatanong ng, nangangahulugan ba ito na mamatay at mamamatay din si Dax sa sandaling hindi mo ito iligtas? Tumanggo naman si Skyler habang nakangiting sumasagot ng tama. Isang sentimental na babae si Deborah kaya hindi niya hahahayaang mamatay ang kinakapatid ng taong pinakamamahal niya nang walang ginagawa na kahit ano. Kabanata 3824. Agad na namangha si Kendall sa mga ipinakita ni Skyler sa kanya, isa itong napakagandang setup.
Hindi niya naiwasang purihin ito. Dito na naple-eyed si Skyler habang tumatawa sa bati ni Kendall. Dito na siya naging proud ng gusto sa kanyang sarili. Samantala, sa manor ng pamilya Carter, kasalukuyang napasandal sina Dax at Deborah sa tulong ng iba pang mga disipulo. Bumalik naman ng paisa-isa sina Chester, Yvette at iba pa ng walang dalang balita tungkol sa kinaroroonan ni Daryl. Agad na napaluhod si Dax nang makapasok siya sa sala ng manor. Nangihihina na ito ng husto kaya agad nitong ginamit ang buo niyang willpower para maiwasan ang pagkawalan ng kanyang malay. Dax, ano ang nangyari? Agad na, naglakad palapit sa kanya sina Chester, Yvette at iba pa. Agad na nagpakita ng pag-aalala ang magandang mukha ni Yvette nang tingnan nito si Dax. At pagkatapos ay agad nitong tiningnan si Deborah habang nagtatanong ng, ano ang nangyari? Sino ang may gawa nito kay Dax? Napuno siya ng galit at pagkagulat nang itanong niya iyon. Imposible na masugatan ng ganito kat hindi si Dax ngayong isa na siyang cultivator na nasa Heaven Ascension level. At hawak-hawak din ito ngayon ang Skybreaking Axe kaya ito na ang isa sa hindi mapapantayang mga cultivator sa buong Nine Mainland. Dito na napatingin ang lahat kay Deborah. Napabuntong hininga na lang ito habang sinasabi ang lahat ng nangyari sa Sky Park. Ano? Napigilan ang lahat nang marinig nila ang mga nangyari. Panipi, naglaban sina Dax at Skyler. Hindi ko inasahan na magiging ganito kalakas si Skyler. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi sana mangyayari ito kung napigilan ko lang sila sa tamang oras. Nagsisising sinabi ni Deborah, huwag mong sisihin ang sarili mo, Deborah. Alam naman nating lahat na mainitan ang ulo ni Dax kaya walang kahit na sino ang makakapigil sa kanya sa sandaling magalit ito. Kaya maging ako ay walang magagawa kung ako ang nasa sitwasyon mo kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sabi ni Chester para palubagan ang loob ni Deborah. Tumanggaw na lang dito si Yvette at ang kanyang mga kasama habang sinusubukang i-comfort si Deborah. At pagkatapos ay nakarinig sila ng isang pagbagsak, dito na nila nakita ang pagkawala ng malay ni Dax. Dax, kuya. Agad na nagpanik ang lahat habang mabilis na dinadala si Dax sa isang kwarto sa likuran ng bakuran. Doon na nila tiningnan ang kondisyon ni Dax habang nag-aalala nang nakatingin si Yvette at ang kanyang mga kasama. Kumunat ang noo ni Chester nang matapos niyang ik-ek ang kondisyon ni Dax. Nagulat siya ng husto nang makita niya ang isang napakalakas na puwersang pumipigil sa mga meridian at elixir field ni Dax. Ito ang puwersa na naging dahilan kung bakit nanghina ng ganito si Dax. Dito na nakasiguro si Chester na mamamatay si Dax sa sandaling hindi sila makakuha ng gamot para rito. Kumusta ang lagay niya, Kuya Chester? Tanong ni Yvette. Kabanata 3825. Nagbuntong hininga si Chester habang sinasabi kung ano ang kanyang nakita sa katawan ni Dax. At pagkatapos ay muli siyang nagbuntong hininga habang sinasabi na, anong klase ng cultivation technique ang ginagamit ni Skyler? Masyadong kakaiba dahil may kakayahan itong selyuhan ang mga meridian at elixir field ni Dax. Huminto siya para mag-isip at magpatuloy sa pagsasalita, isang bagay lang ang naiisip ko para mailigtas siya at iyon ay ang pagkakaisa natin para puwersahang mapalabas ang bagay na ito sa kanyang katawan. Agad namang itinanggo ni na Yvette, Deborah at iba pa ang kanilang mga ulo nang marinig nila ito. At walang kahit na sino sa kanila ang may ideya na ang puwersang nasa katawan ni Dax ay ang Fin Soul na tanging kay Skyler lang nila makikita, 10 minuto rin nilang pinwersa na alisin ang enerhiyang ito pero masyado itong malakas kaya hindi nila ito nagawang tanggalin sa katawan ni Dax. Mas nakaramdam ng konsensya si Deborah nang makita niya ito. Hinding-hindi mangyayari ito kung napigilan niya lang sa paglalaban sina Skyler at Dax. Pero hindi na niya maibabalik pa ang mga nangyari. Sisisihin kaya ako ni Daryl sa sandaling may mangyaring hindi maganda kay Dax. Siguradong dadalhin ko ito hanggang sa akang libingan kahit na hindi niya pa ako sisihin. Agad nang lumubog ng husto sa walang katapusan hukay ang kanyang puso habang iniisip ang bagay na ito. Ano ang dapat nating gawin? Dito na nagsimulang magpanik si Chester habang walang tigil na umiikot habang nag-aalala sina Yvette at ang kanyang mga kasama. Nakahiga ang walang malay na si Dax. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, masyado nang mahina ang kanyang paghinga na para bang malapit na itong tumigil anumang oras.
Nilagyan na siya ni Chester at ng mga kasama nito ng kani-kanilang internal energy para mapigilan ang epekto nito nang malaman nila na hindi nila kayang paalisan ang Fin Soul ni Skyler sa katawan ni Dax. Pinagaan lamang ng kanilang ginawa ang mga simptomas at hindi ang pinagmumulan ng kanilang problema. Dito na tumingin si Chester sa lahat habang nasasaktang nagsasalita ng, "Magpahinga muna kayong lahat. Siguradong pagod na kayo sa kakahanap kay Daryl. Mananatili lang ako rito para bantayan si Dax." At pagkatapos ay agad niyang inutusan ang kanyang mga disipulo sa labas ng kwarto. "Sabihin ninyo sa lahat ng mga disipulo na hanapin ang pinakamahusay na doktor, iyan ninyo." Dito na tumanggo si Yvette at ang kanyang mga kasama bago maglakad palabas ng kwarto. Tamangga si Chester, pagod na ang mga ito kahahanap kay Daryl sa paligid. Naglakad si Deborah palabas na para bang wala sa kanyang sarili. Paano siya makakapagpahinga kung naiisip niya na siya ang rason kung bakit nagkaganito si Dax? Dito na biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, tanging si Skyler lang ang makapagliligtas kay Dax. "Kinakailangan ko siyang hanapin ngayon din. Magpahinga na kayong lahat, lalabas lang ako sandali," sabi ni Deborah sa kanyang mga kasama. Dito na siya nagmamadaling umalis sa manor ng pamilya Carter. Pagkalipas ng hating gabi, naging kasing tahimik gaya ng isang ghost town ang city na pangkaraniwang masigla at puno ng tao. Matalino si Deborah kaya alam niya na ang mga kagaya ni Skyler ay mayroong espesyal na katayuan at palaging sinasamahan ni Kendall. Sa pamamagitan nito ay mabilis niyang nalaman na nananatili ang dalawa sa King Court Hotel. Nang makarating siya sa lobby ng hotel ay agad niyang idiniel ang kwarto ni Skyler mula sa reception counter. Importante sa mga empleyado ng hotel ang privacy ng kanilang mga bisita kaya halos imposible para sa mga outsider na tumawag sa kwarto ng kanilang mga bisita. Pero sapat na ang pagiging miyembro ng pamilya Carter para magawa ito ni Deborah, kaya hindi na nagsalita pa ng kahit na ano ang receptionist ng hotel. Hindi nagtagal ay kumonekta na rin ang tawag, dito na niya narinig ang malalim na boses ni Skyler mula sa kabilang linya. "Yes." Kabanata 3826. Bahagyang napakagat si Deborah sa kanyang labi. Nagdalawang isip siya ng ilang segundo bago sabihin, "Skyler, mako ito." Agad na sumigla ang mood ni Skyler nang marinig niya ang boses ni Deborah. "Hello, MS. Deborah, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo ngayong 10 oras ng gabi?" Nakangiti ito ng mataas sa mga sandaling iyon. Gaya ng inaasahan. Wala pang 24 na oras ay tinawagan na niya ako. Siguradong malapit nang mamatay si Dax kaya agad na siyang nagpunta rito. Wala pa ring ideya si Deborah sa iniisip ni Skyler nang sabihin nitong, mayroon sana akong gustong hingiin sa iyo ng personal." Mahina nitong sinabi. Dito na biglang nasabik ng gusto si Skyler. "Isang karangalan para sa akin. Nagawin ang kahit na ano sa isang diyosa na katulad mo. Sasanduan kita sa lobby." Walang pag-aalinlangan nitong isinagot. Hindi nagtagal ay umupo ang dalawa sa pampribadong dining room ng hotel. Malalim na ang gabi kaya wala nang kahit na sinong kumakain doon. Ang kanilang lamesa ay katabi ng floor-to-ceiling na bintana ng hotel na nagbigay sa dalawa ng napakagandang tanawin ng Mid-City. Pero wala ngayong panahon si Deborah na i-enjoy ang tanawin sa paligid. Impulsive na tiningnan ni Skyler si Deborah habang nalalasing sa angkin nitong kagandahan. "Naniniwala ka ba sa tadhana, MS? Deborah, ito na ang 3 beses nating pagkikita. Hindi ko mapigil ang pasalamatan ng langit dahil sa ilang beses na pagkukross ng ating landas. Maaaring tayong dalawa ay..." Agad na nanginag ang katawan ni Deborah nang mapansin niya ang ginagawang pagtingin sa kanya ni Skyler. "Matuto ka namang rumspeto sa sarili mo, Skyler. Alam mo naman na babae ako ni Daryl. At naririto ako para sabihin sa iyo ang isang importanteng bagay." Isang sandali ring napaatras si Skyler nang dahil sa ipinakitang panlalamig ni Deborah pero hindi pa rin niya nagawang magalit dito. "Sige, ano ang importanteng bagay na gusto mong sabihin?" Nakangiti nitong itinanong. Huminga naman ng malalim si Deborah matapos mahirapang sabihin ang bagay na kanyang hihilingin kay Skyler pero agad pa rin niya itong nasabi sa bandang huli. "Malapit nang mamatay so Dax ngayon matapos mo siyang bugbugin kanina. Kaya lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong na iligtas siya." Pinag-isipan ito ng husto ni Skyler bago ito mapait na ngumiti habang sinasabi na, "MS. Deborah, isa akong lalaki na naniniwala sa aking prinsipyo sa buhay.
Hindi pa ba sapat na iniwan ko siyang buhay kanina sa Sky Park? Naniniwala ako na hindi magiging maganda para sa akin ang pagliligtas sa kanyang buhay. Sabagay, nakita naman ng dalawang mga mata mo na siya ang unang umatake sa akin. Naging seryoso ito nang sabihin niya ang lahat ng iyon pero agad na nagpakita ang kaunting pagkatuso sa kanyang mga mata. Inasahan na niyang mangyayari ang lahat ng ito kaya pinlano na niyang patagilan ang usapan nila ni Debra. Agad na naging agresibo si Debra sa naging sagot ni Skyler. Napakagat na lang ito sa kanyang labi habang nakatitig ng gusto kay Skyler. Nakikita ko kung saan ka nagmumula rito pero mas maganda kung madaragdagan ang iyong mga kaibigan kaysa sa iyong mga kaaway. Hindi mo ba kayang magbigay ng kompromiso kahit sa sandaling ito lamang para iligtas siya? Nakikiusap ako sa iyo, Skyler. Dito na nagpanik si Debra. Nakahanda na siyang pakawalan ng kanyang pride kung buhay naman ni Dax ang magiging kapalit nito. Patawarin mo ako sa pagiging prank ako, Ms. Debra, pero bakit ba nag-aalala ka ng gusto kay Dax kung hindi mo naman siya kano-ano? Isa rin itong bagay na nakatandang mangyari dahil sa pagiging mainitan ng kanyang ulo na sinamahan pa ng arrogant niyang pagkatao, hindi natutuwang isinagot ni Skyler. Napabuntong hininga na lang si Debra habang pinag-iisipang sumasagot ng siya pa rin ang kinikilalang kapatid ni Daryl. Magagawa mo ba siyang iligtas? Agad na umasa ang kanyang mga mata sa mga sandaling iyon. Napasimangot naman si Skyler habang iniisip sa kanyang sarili na, buwisit. Palagi na lang si Daryl dito si Daryl doon. Kapantay ko lang naman siya kung hindi ko man mahigitan ang lahat ng mayroon siya. Kabanata 3827. At pagkatapos ay agad na umangat ang magkabilang gilid ng labi ni Skyler habang napupuno ng tuwa ang kanyang mga mata. Ms. Debra, nahulog ngayon si Dax sa isang teknik na tanging ako lang ang gumagamit kaya ang nag-iisang bagay na makapagliligtas sa kanya ay ang pag-inom ng aking dugo, pero malaki ang mawawala sa akin sa sandaling gawin ko ito. Sabagay, naging maganda pa rin ang trato ko sa iyo. Kahit na binabaliwala mo ako. Kaya paano mo nagawang humingi ng pabor sa akin nang hindi naman tayo magkaibigan? Siyanbi niya yun habang tinitingnan ang katawan ni Debra. Sinadya niyang sabihin ito para mawala ng pagpipilian si Debra kundi ibaba ang kanyang dignidad. Gaya ng inaasahan ay nagpanik na ng husto si Debra habang nagpapakita ng pag-aalala ang maganda nitong mukha. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Lahat, hanggat magagawa mong iligtas si Dax. Kahit na ano. Dito na tumaas ng husto ang ngiti ni Skyler. Napakagat naman si Debra sa kanyang labi habang tumatango sa kanyang sarili. Nagre-relax na hamigot si Skyler sa kanyang tsaa habang nakangiting. Sinasabi na, simple lang naman ang gusto ko. Ililigtas ko si Dax sa sandaling maging babae kita. Dito na nervyos na inobserbahan ni Skyler si Debra sa anumang pagbabago sa itsura nito. Pinlano niya ng maayos ang lahat para lang maging babae niya ito. Pero hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang tsansa na magawa ito. Sabagay, mahal na mahal talaga ni Debra si Daryl. Napaatras naman si Debra habang nanginginig ang kanyang katawan. Ano, gusto niya akong maging babae. Paano ko naman ito magagawa kung babae na ako ni Daryl? Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang mahina at determinadong sumasagot ng hindi maaari. Nagbibiro ka ba? Humiling ka ng iba maliban dito. Hindi ako nagbibiro. At sa totoo lang ay pinaninindigan ko ang aking mga sinabi. Seryosong isinagot ni Skyler. Bahagya namang napakagat sa kanyang labi si Debra. Kasalukuyan ang magulo ang kanyang isipan habang nahihirapan siya sa kanyang dibdib. Ms. Debra, hindi kita gustong pahirapan. Sa totoo lang ay love na ako sa iyo noong una kitang makita. Mula noong araw na iyon ang ipinangako ko na sa aking sarili na kukunin kita anuman ang mangyari. Wala akong pakialam kung kayo ni Daryl. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pupwersahin sa kahit na ano basta pumayag ka lang na manatili sa aking tabi. Magiging masaya na ako basta makita lang kita araw-araw. Ay pangako mo iyan, okay. Mahina hong sinabi ni Skyler nang makita niya ang pagdadalawang isip ni Debra. Dito na napuno ng sincerity ang kanyang mga mata. Dito na napakagat ng husto si Debra sa kanyang labi hanggang sa malapit na itong magdugo. Hindi siya nagsalita, nang kahit na ano matapos mablangko ng husto ng kanyang isipan. Ano na ang gagawin ko? Mamamatay si Dax sa sandaling hindi ako pumayag sa gusto niya.
Natawa na lang si Skyler sa kanyang sarili nang makita niya ang nalalapit na pagtanggi ni Debra. Mukhang masyado akong naging direkta. Umuwi na tayo at magpahinga ngayong ayaw mo talaga sa akin, MS. Debra, dito na siya tumayo at umarte na para bang aalis sa kanyang pwesto. Agad namang nagpanik si Debra habang sinasabi na, huwag kang umalis. Totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo sa akin? Nang inag ang kanyang puso rito. Papayag din siya sa gusto nito sa sandaling hindi siya nito pilitin na gumawa ng kahit na anong hindi niya gusto. Ito lang ang nag-iisang paraan para mailigtas niya si Dax na nasaktan ng dahil sa kanya. Wala siyang ideya kung ano pang mukha ang maipapakita niya kay Daryl sa sandaling malaman nitong may nangyaring hindi maganda kay Dax. Kaya napagdesisyonan niyang gawin ang lahat para lang mailigtas ang buhay nito. Scout's Honor. Mas pipiliin ko pang maranasan ang kapalarang mas matindi pa sa kamatayan kung hindi man totoo ang aking mga sinasabi. Buong pusong sinasabi ni Skyler habang itinataas ang kanyang kamay na para bang nanunumpa sa harapan ni Debra. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Tumatainggong sagot ni Debra. Kabanata 3828. Nagdurugo ang kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ang kanyang pagpayag dito ay nangangahulugan na magiging babae siya ni Skyler. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Hindi naman sa gusto niyang hayaan na mamatay si Dax. Dito na natuwa ng husto si Skyler. Tumawa ito habang sinasabi na, huwag kang mag-alala dahil tutuperin ko ang aking pangako. MS. Debra, bibigyan na kita ngayon ng sariwa kong dugo. Mabilis siyang tumayo para pumunta sa kanyang kwarto habang nabablangko namang nakatitig si Debra sa bintana ng restaurant. Samantala, sa mansyon ng pamilya Carter, agad na naging mabigat ang hangin sa paligid ng dahil sa kasalukuyang kondisyon ni Dax. Dito na biglang bumaba ang isang guwapong imahe mula sa malayo. Nagbalik na si Daryl. Nagmamadali itong bumalik ng walang tigil matapos makaalis sa Hidden Hero Sect. Inakala niyang nag-aalala na ng husto sa kanya si Chester at ang iba pa niyang mga kasama. Nakabalik na ang Young Master. Young Master, natutuwa namang nagtipon-tipon sa tabi niya ang mga disipulo. Kasabay nito ang pagdating ni Chester at ng kanyang mga kasama matapos marinig ang komosayon sa labas. Natuwa silang lahat nang malaman nilang buhay at ligtas si Daryl habang ipinapakita ang kaunting pagdadalamati sa kanilang mga mata. Ano ang problema? Tanong ni Daryl nang makita niya ang itsura ng mga ito. Hindi na naging maganda ang naramdaman niya sa ipinapakita mga ito. Nagbuntong hininga naman si Chester habang sinasabi na, hinanap ka naming sa paligid matapos kang dukutin ng dalawang mga misteryosong lalaki, dito na natsyempuhan ni Dax si Skyler sa Sky Park. Dito na ginamit ni Chester ang mga sumunod na minuto para detalyadong ikwento kay Daryl ang buong pangyayari, at ngayon ay kasalukuyan pa ring walang malay si Dax. Ilang mga kilalang doktor na ang dumating kanina pero wala pa ring nagawa ang mga ito. Dito na biglang napaangat ang puso ni Daryl. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Dax bago makita ang walang malay niyang kaibigan. Kasalukuyang nakapikit ang mga mata nito sa namumutla niyang mukha habang humihinga ng mahina sa kanyang kinahihigaan. Dax, kasalanan ko ang lahat ng ito. Nakokonsensyang sinabi ni Daryl habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya na para bang sinaksak siya ngayon ng 1,000 mga kutsilyo. Skyler. Nagsara ng husto ang kamao ni Daryl habang nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang galit. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Dito na siya mabilis na naglakad papunta kay Dax para tingnan ang kondisyon nito habang sinusundan ni Chester at ng kanyang mga kasama. Tiningnan nila si Daryl gamit ang umaasa nilang mga mata dahil wala na silang naiisip pa na makapagliligtas kay Dax maliban kay Daryl na nagsanay sa ilalim ni Divine Farmer at bihasa sa paggawa ng mga elixir. Pero agad na nanigas ang katawan ni Daryl nang tingnan niya ang kondisyon ni Dax. Masyadong kakaiba ang puwersang nasa katawan nito. Ito, ang unang beses na nakaengkwentro ni Daryl na kung saan nabalot ng isang kakaibang puwersa ang parehong mga meridian at elixir field nito. Kabanata 3829. Anong klase ng teknik ang ginagamit ni Skyler sa pagpapalakas? Paano ito naging ganito katindi? Isip ni Daryl. Dito na niya direktang pinaupo si Dax bago umupo sa likuran nito para simulang gamitin ang kanyang internal energy sa pagbabaka sakaling maaalis niya ang enerhiyang iyon sa katawan ni Dax. Confident siya na magtatagumpay siya sa pagpapaalis nito dahil sa
Pagkakaroon niya ng diwatang kaluluwa at power of bird ancestor. Makapigil hininga naman siyang hinintay ni Chester, Yvette at iba pa. Pero agad na lumaban ang katawan ni Dax nang lagyan ni Daryl ito ng diwata nitong kaluluwa. Dito na naglaban ang dalawang magkaibang puwersa sa loob ng isang sandali nang walang kahit na sinong nakakalamang sa mga ito. Napasimangot na lang si Daryl habang nawawala ang confidence na ipinakita niya kanina. Mas malakas nga ang puwersa sa katawan ni Dax kaysa sa aking inaakala. Arg! Sigaw ng walang malay na si Dax habang hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan. Namula ang kanyang mukha habang nagpapakita ng matinding sakit. Dito na nairita si Daryl sa kanyang sarili. Nakalimutan kong tao pa rin pala si Dax kahit nagaano pa. Ito kalakas ngayon. Nagawa na siyang dalhin ang puwersang ito ni Skyler sa hangganan ng kanyang katawan kaya hindi na niya kakayanin pang tiisin ang puwersang magmumula sa diwata kong kaluluwa. Kaya mabilis niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Kumusta siya? Nababahalang tanong ni Chester. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo habang nagsisising sinasabi na, magiging mahirap para sa ating paalisan ang puwersang ito sa katawan ni Dax. Dito na niya sinimulang alalahanin ang bawat pahina ng Infinite Elixir Manual para makahanap ng solusyon pero wala pa rin siyang nakuha na kahit ano mula rito. Nagpapanik na sinabi ng nagugulat na si Daryl. Masyadong kakaiba ang teknik na ginagamit ni Skyler sa pagpapalakas. Hindi ko pa ito nakikita o naririnig kailanman. Pero hindi ba't nasa 30 years old pa lang ito? Paano niya ito nagawang abutin? Walang kamalay-malay si Daryl na nagmula ang lakas ni Skyler sa Fiend Soul. Walang kahit na anong record ng mga Fiend ang matatagpuan sa buong Nine Mainland, paano pa kaya ang kakayahan ng kaluluwa nito? Agad na naging komplikado ang itsura ng lahat habang nawawala ang pag-asa sa kanilang mga puso. Hindi na magtatagal ang buhay ni Dax kung walang magagawa na kahit ano si Daryl para iligtas ito. Dito na ibinalik ni Daryl ang kanyang poster. Wala na siyang magagawa kundi humingi ng tulong kay Robert. Siguradong magagawa nitong iligtas si Dax ngayong nagmula ito sa Godly Region. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na bantayan si Dax bago siya nagmamadaling pumunta sa Heavenly Alliance ng mag-isa. Nag-alala rin siya ng husto sa buhay ni Dax kaya hindi niya napansin ang pagkawala ni Deborah. Samantala, kasalukuyan pa ring nasa pribadong restaurant ng King Court Hotel si Deborah. Nagpakita ng isang napakagandang hubog ng katawan ang kanyang imahe na nagtago sa anumang klase ng pagpapanik na kanyang nararamdaman. Kalahating oras na ang nakalilipas pero hindi pa rin nagpapakita sa kanya si Skyler. Nagbago na kaya ang isip nito? Deborah, nasa sabik na sigaw ni Skyler. Kasalukuyan itong hawakan ng isang jade vial sa kanyang kamay habang mabilis na bumabalik sa lamesa para ibigay kay Deborah ang vial at sinasabing, Deborah, naglalaman ng dugo ko ang vial na ito. Magiging maayos na ang lagay ni Dax sa sandaling inumin niya ito. Nagmukha siyang seryoso habang malademonyong nagliliwanag ang kanyang mga mata. Totoo nga na naglalaman ng kanyang dugo ang vial na iyon pero mayroon siyang idinagdag dito. At ang bagay na idinagdag niya ay walang iba kundi isang soul-devouring bloodworm. Kabanata 3830. Si Dax ang kinakapatid ni Daryl kaya bakit siya ililigtas ni Skyler ng walang magandang rason? Hinding-hindi lalambot ang kanyang puso kahit na pumayag si Deborah sa gusto niya. Wala nang katulad ang kasamaan sa plano na kanyang naisip. Sa panlabas ay makikitang maayos ang lagay ni Dax sa sandaling inumin nito ang kanyang dugo na may soul devouring bloodworm pero sa totoo lang ay mapapasailalim na ito ng kanyang kontrol. Talaga, salamat, maraming salamat. Tuwang-tuwa namang tumayo si Deborah habang kinukuha ang vial sa kamay ni Skyler. Nang buksan niya ito ay nakita niyang puno ito ng dugo na naglabas ng amoy na bakal sa paligid. Siguradong nagmula ang sariwang dugo ito sa mga ugat ni Skylar. Dadalhin ko na ito pabalik. Sabi ni Deborah bago tumalikod para umalis. Mabilis naman siyang sinundan ni Skylar habang sinasabi na, ihahatid na kita, nang nakangiti. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin, Deborah, sabi ni Skyler nang makalabas sila ng hotel. Hindi na maipaliwanag ang tuwang nararamdaman nito. Napakagat na lang sa kanyang labisi. Deborah habang sinasabi na, huwag kang mag-alala dahil tinutupad ko ang lahat ng aking mga sinasabi. Babalik ako sa sandaling maibigay ko ang vial sa kanila. Naging kalmado ang tono ng kanyang boses habang nagdurugo ang kanyang puso.
Dito na siya tumalikod para tuluyang umalis. Magaling kung ganoon, tumatainbong sinabi ni Skyler. Dito na niya tiningnan ang pag-alis ni Debra. Pabalik na sana ito sa kanyang kwarto noong gabing iyon nang may tumawag sa kanya na isang lalaki. Kamahalan, sabi ng isang gwapong binata mula hindi kalayuan. Napuno ng pagod at dilim ang maganda nitong mukha sa mga sandaling iyon. Ito ay walang iba kundi si Neil Wilson. Napatigil si Skyler sa pagngiti habang nanlalamig na sinasabing, ikaw pala. Iyan, nakuha mo ba ang kailangan ko? 3 araw na ang nakalilipas mula nung puwersahang pakainin ni Skyler si Neil at ang girlfriend nito ng soul devouring bloodworm. At pagkatapos ay agad niya itong inutusan na nakawin ang ghost token para sa kanya. Ito ang rason kung bakit nanatili si Skyler sa Mid-City. Opo. Dito na nilabas ni Neil ang isang kulay itim na token para ibigay kay Skyler. Nagmukhang gawa sa jade ang token na ito habang naglalabas ng isang nanlalamig na aura. Ito ay walang iba kundi ang ghost token. Isang ngiti ang nagpakita as mukha ni Skyler nang kunin ito ang ghost token. Magaling, tama nga ako ng pagpili sa iyo para sa bagay na ito. Sabi niya. At pagkatapos ay walang pakialam niyang ikinaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, makakaalis ka na ngayon. Pero nanatili pa ring nakatayo roon si Neil na para bang wala itong intensyong umalis. Pagkatapos ng kaunting pagdadalawang isip ay nagawa na rin itong sabihin na, kamahalan, naibigay ko na sa inyo ang ghost token, maaari ko na po bang makuha ang antidote? Nakaramdam siya ng matinding frustration sa kanyang sarili. Paano niya nagawa bilang sect master ng Eternal Life pala sect na maging puppet ng sinuman? Masyado itong nakakahiya para sa kanya, kaya kinakailangan na niyang makaalis sa sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Antidote. Tumalikod si Skyler para tumingin sa kanya bago nakangising sumagot ng, mukhang hindi mo pa rin pala alam ang kasalukuyan mong sitwasyon. Tauhan na kita ngayon kaya susunod ka sa lahat ng iuutos ko magpakailanman. Para naman sa soul devouring bloodworm, sinabi ko na sa iyo na magiging imposible na palabasin ito sa iyong katawan sa sandaling humalo na ito sa iyong essence. Ito na ang katapusan ng bagay na ito kaya bumalik ka na at maghintay sa susunod kong mga utos. Ipinapangako ko na magiging maganda ang trato ko sa iyo hanggat tapat ka sa akin. At pagkatapos ay nagmamadali na itong bumalik sa hotel. Ito na ang buhay ko mula ngayon. Hindi maaari, isip ni Neil habang ipinapakita ang kulay dugo niyang mga mata, dito na niya isinara ng mahigpit ang kanyang mga kamao. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster, paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.